Naglabas si Pangulong Putin ng isang pambihirang pahayag na parang bomba. Hinihiling niya sa Pilipinas na tanggaping ang isyung ito. Sa isang pangungusap niya, nanindig ang balahibo ng buong mundo. Hindi ba tinanggihan ng Russia ang kahilingan ng China na umaabot sa 85%? Ngunit ang bansang pinili ng Russia ay ang Pilipinas. Gayunpaman, ang tunay na sorpresa ay nasa likod ng dahilan. 80 taon na ang nakalipas. Humigit kumulang 47,000 Pilipino ang naiwan sa isla ng Magiliw. Hindi dumating ang mga barkong sasagip sa kanila. At ngayon, pagkaraan ng 80 taon, isang barko ng Philippine Navy ang handa ng maglayag patungo sa isla ng Magiliw. Ano nga ba ang utang na binanggit ni Pangulong Putin? Ngayon, ihahayag natin ang buong nakakagulat na kwento. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. At kung mag-iiwan kayo ng komento na nagsasabing, kayang-kaya ng Pilipinas, malaking tulong iyon sa amin. 2:17 ng madaling araw, tumunog ang aking cellphone sa opisina ng Department of Foreign Affairs, DFA, sa Pasay, Manila. Sa sandaling nakita ko ang pangalan sa screen, biglang lumundag ang aking puso, Embahada ng Moscow. Sa 28 taon kong serbisyo bilang diplomat, ni minsan ay hindi pa ako nakatanggap ng tawag sa ganitong oras. Roberto, emergency. Ang boses ng Philippine Ambassador sa Moscow ay nanginginig sa kabilang linya. Direktang tawag mula sa Kremlin. Gusto nilang magkaroon ng lihim na pagpupulong sa Paris sa loob ng ilang araw. Sa Paris po? Bakit sa Paris pa? Kailangan daw ng neutral na lugar. At sandali siyang tumigil sa pagsasalita. Roberto, ikaw mismo ang pinangalanan nila. Kinilabutan ako. Ang Russia, na direktang tumawag sa isang partikular na diplomat mula sa DFA ng Pilipinas, hindi ito karaniwan. Naitanong niyo po ba ang dahilan? Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, mahinahon na sinabi ng ambasador, gusto nilang magbayad ng utang. Hindi ko agad naunawaan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ang Russia ay may utang sa Pilipinas? Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit ang sagot ay dumating pagkaraan ng 3 oras sa isang lihim na dokumento. Sa underground conference room ng DFA, nakapatong sa mesa ang isang sobre mula sa Malacanang Palace. Nang buksan ko ang sobre, 2 dokumento ang lumabas. Ang una ay kopya ng isang demand letter na ipinadala ng gobyerno ng China sa Russia. Sa sandaling nakita ko ang pamagat, hindi ako makapaniwala. Kahilingan para sa operasyong pamamahala ng isla ng Magiliw Energy Project. Ngunit ang nilalaman ay mas nakakagulat. Humihiling sila ng 85% ng maging ang karapatan sa pamamahala ng pantalan. Pag-aproba ng pagtatalaga ng tauhan lahat ay gusto nilang kontrolin ng China. Bukod pa rito, may kondisyon pa na aalisin ang karapatan ng Russia na tumanggi sa mga pagsisiyasat. Hindi ito kooperasyon. Malapit na ito sa economic occupation. Sinasamantala ng China ang kahinaan ng Russia at sinisikap nilang angkinin ang buong rehiyon ng Far East. At nang makita ko ang pangalawang dokumento, nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Ito ay isang lumang listahan. Ang takip nito ay may nakasulat, Pinal na, listahan ng mga manggagawang Pilipino sa isla ng Magiliw, ginawa noong Agosto 1945, 47,000. Ang bilang na iyon ay nakaukit sa aking isip, Agosto 1945, nang matalo ang Pilipinas sa digmaan at sakupin ng Unyong Sobyet ang isla ng Magiliw. Humigit kumulang 45,000 Pilipinong manggagawa ang naiwan doon. Walang dumating na barkong sasagip sa kanila. Iniwan sila doon. 80 taon na ang nakalipas. Hinawakan ko ang dokumento at hindi nakakilos ng ilang sandali. Bakit ipinapakita ngayon ng Russia ang listahang ito sa Pilipinas? Bakit ako ang pinangalanan? Hindi ko pa rin alam ang sagot. Ngunit may isang bagay na sigurado. Ang pagpupulong na ito ay hindi lamang isang ordinaryong diplomatikong negosasyon. Isang kasaysayan na selyado sa loob ng 80 taon ay nagsisimulang kumilos ngayon. Sa loob ng eroplano patungo sa Paris, binuksan ko ang isang lumang album. Ibinigay ito sa akin ng aking ina. Sa isang kupas na litrato na kulay sepia, may isang binatang nakangiti. Ang aking lolo, si Roberto de Leon. Ito ang huling litrato niya nakuha sa minahan sa isla ng Magiliw noong 1944. Namatay ang lolo ko bago ako isinilang. Ayon sa kwento ng aking ina, ang lolo ko ay isa sa 47,000 Pilipino na naiwan sa isla ng Magiliw noong Agosto 1945.
Nagtiis siya ng 10 taon habang naghihintay ng pagbalik at noong 1955, nakauwi na rin siya sa Pilipinas. Ngunit sa panahong iyon, ang katawan ng lolo ko ay lubog na sa sakit, ang malupit na taglamig ng Siberia at ang sapilitang paggawa. Pagkaraan ng 3 taon mula nang makauwi, tahimik na yumao ang lolo ko. 7 taong gulang noon ang aking ina. Madalas sabihin sa akin ng aking ina noong bata pa ako. Hanggang sa huli, iyan ang sinasabi ng tatay ko. May mga tao pa ring naiwan doon. May mga tao pa ring naghihintay ng barko. Huwag na huwag mong kakalimutan. Pagkatapos kong maging diplomat, ilang beses kong sinubukan na imbestigahan ang isyu ng mga Pilipino sa isla ng Magiliw. Ngunit sa bawat pagkakataon, nahaharap ako sa pader. Problema na iyan ng nakaraan. Kung babalikan pa natin ngayon, lalo lang lala ang relasyon natin sa Russia. Ganoon palagi ang sinasabi ng aking mga boss. Sapat na ang utingtong taon upang kumupas ang alaala ng mga tao. Ngunit hindi ako nakalimot ang huling salita ng aking lolo. Ang kwento ng mga taong naghihintay ng barko. At ngayon, direktang tawag mula sa Kremlin. Gusto naming magbayad ng utang. Kasabay ng mga salitang iyon, naramdaman ko na hindi ito isang pagkakataon lamang. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang sumilay sa labas ng bintana ng eroplano. 3 oras pa bago ako makarating. Tahimik kong hinaplos ang litrato ng aking lolo. Lolo, nakikita niyo po ba? Bulong ko sa aking isip. 80 taon na ang nakalipas. Ang barkong hinihintay ninyo, ipapadala ko na ngayon. Isang emergency meeting ang ginanap sa Malacañang Palace. Nagtipon ang lahat ng miyembro ng gabinete. Foreign Affairs Secretary Alejandro Reyes, Executive Secretary Miguel Santos, Defense Secretary Victor Cruz at mga kalihim ng ekonomiya. Umupo ako sa pinakadulo ng mesa ng kumperensya at ipinaliwanag ang nilalaman ng alok ng Russia. Ang Russia po ay tumanggi sa 85% na kahilingan ng China at sa halip ay nagnanais ng kooperasyon sa Pilipinas. Mahinahong pumikit ang Foreign Affairs Secretary Reyes. Ang karapatan sa pagpapaunlad ng katimugang isla ng Magiliw, ang karapatan sa operasyon ng puerto ng Tanglao at ang pagtatatag ng isla ng Magiliw Filipino Special Autonomous Zone. Yan po ang alok ng Russia. Nagkaroon ng bulungan sa silid ng kumperensya. May mga Pilipino pa rin po ba sa isla ng Magiliw? Nagulat na tanong ni Executive Secretary Santos. Opo, sagot ko. Kasama ang mga naiwan noong 1945 at ang kanilang mga inapo, kasalukuyan pong mayroong humigit kumulang 28,000 Pilipino sa isla ng Magiliw. Agad na bumalot ang katahimikan sa silid ng kumperensya. Parang naramdaman ng lahat ang bigat ng bilang na iyon. Ngunit tiningnan ako ni Defense Secretary Cruz na may pag-aalinlangan. Ngunit bakit ngayon? Bakit ngayon lang sila lumapit sa atin pagkatapos ng 80 taon ng pagpapabaya? Hindi ko maintindihan ang dahilan. Dahil po sa China, sagot ko. Ang 85% na kahilingan ng China ay hindi kooperasyon kundi isang de facto na kontrol. Ayaw ng Russia na ipaubaya ang Far East sa China. Ngunit ang European market ay sarado dahil sa mga parusa. Ang tanging natitirang opsyon ay ang Pilipinas. Yumukod ang Foreign Affairs Secretary habang nagsasalita. Naiintindihan ko ang lohika. Ngunit hindi ba't posibleng patibong ito? Maaari ba tayong magtiwala sa Russia? May panganib po, tapat kong sinabi. Ngunit tingnan ninyo ang listahang ito. Ibinuklad ko sa conference table ang dokumento na naglalaman ng 47,000 pangalan. Ito po ay opisyal na record na ginawa noong 1945. Ang mga pangalan ng mga taong tayo mismo ang gumawa at tayo mismo ang nagpabaya. Ganap na tumahimik ang silid. Naghihintay po sila ng barko sa loob ng 80 taon. Medyo nanginginig ang aking boses. Naniniwalang darating ang inang bayan upang sunduin sila. Ngunit hindi dumating ang barko. Matagal na tiningnan ni Foreign Affairs Secretary Reyes ang listahan at pagkatapos ay mahinahon na sinabi, Roberto, tumingin ako sa kanya. Ang lolo mo rin ba ay nasa listahang ito? Opo, sagot ko. Roberto de Leon. Naiiwan po siya sa minahan sa isla ng Magiliw mula 1944 hanggang 1955. Muling bumalot ang katahimikan. Ilang sandali, nagsalita si Executive Secretary Santos. Ang huling desisyon ay sa Pangulo. Ngunit kung ibibigay ko ang aking personal na opinyon, direktang tiningnan niya ako. Tayo po ay nagpanggap na hindi nakikita ang problemang ito sa loob ng untang taon. Siguro, dumating na ang panahon para pagbayaran ang utang na iyon.
Nagpatuloy ang pagpupulong hanggang gabi. At sa wakas, isang direktiba ang ipinahayag ng Pangulo. Una, pumunta ka at pakinggan ang kanilang sinasabi. Iyon ang sandaling kumilos ang Pilipinas pagkatapos ng 80 taon. Dumating ako sa Charles de Gaulle Airport noong gabi ng lokal na oras. Ang lugar na tinukoy ng Russia ay isang maliit na cafe malapit sa Seine River. Isang tahimik na lugar na malayo sa mataong mga turista. Pagpasok ko sa cafe, may isang lalaking nakaupo sa isang mesa sa likuran. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 50s, may pilak na buhok at matatalas na mata. Tumayo siya mula sa upuan at inabot ang kamay niya. Ikaw si Roberto de Leon, tama? Naghihintay ako sa iyo. Ang Tagalog niya ay nakakagulat na matatas. Ako si Sergey Volkov, Strategic Affairs ng Russian Ministry of Foreign Affairs. Umupo kami sa harap ng isa't isa. Agad na pumasok si Volkov sa pangunahing usapan. Diretso akong magsasalita. May utang ang Russia sa Pilipinas. Utang, sabi mo? Isang utang mula 80 taon na ang nakalipas. Kinuha niya ang isang lumang folder mula sa kanyang bag. Nang sakupin ng Unyong Sobyet ang isla ng Magiliw noong 1945, humigit kumulang 47,000 Pilipino ang naiwan doon. Hindi namin sila pinabalik sa kanilang bansa dahil kailangan namin ng manggagawa. Tahimik lang akong nakikinig. At ang Pilipinas din ay hindi sila sinundo. Hindi kayo nagpadala ng mga barkong sasagip sa kanila, tama? Bumaba ang boses niya. Bilang resulta, namuhay sila ng walang proteksyon ng sinuman sa loob ng 80 taon. Bumalot ang katahimikan. Ito ay kasalanan ng parehong bansa, ng Russia at ng Pilipinas. Tahimik akong nagtanong, bakit ninyo ngayon binabanggit ang bagay na ito? Ngumiti ng mapait si Volkov. Dahil sa China. Nakita nyo na ang 85% demand letter, hindi ba? Hindi iyon negosasyon, kundi isang ultimatum. Ikinumpas niya ang kanyang daliri sa akin. Dalawang pagpipilian ng Russia. Ang isa ay lumuhod sa China at ibigay ang Far East. At direktang tiningnan niya ako. Ang isa pa ay bayaran ng utang mula 80 taon na ang nakalipas. Napahinga ako ng malalim. Ano ang eksaktong nais ninyo? Ibibigay namin sa Pilipinas ang karapatan sa pagpapaunlad ng katimugang isla ng Magiliw. Kasama rin ang karapatan sa joint operation ng puerto ng Tanglao. Patuloy niya. At sa humigit kumulang 28,000 Pilipino na nananatili sa isla ng Magiliw, bibigyan namin sila ng espesyal na autonomous rights, Isla ng Magiliw Filipino Special Autonomous Zone. Tama, dahan-dahang tumango si Volkov. Naghihintay sila ng 80 taon. Hindi pa ba sapat? Binuksan niya ang folder at kinuha ang isang litrato, isang itim at puting larawan ng mga tao sa pantalan. Ang kanilang mga tingin ay parang naghihintay ng barko. Sinabi ni Volkov, baka kasama rin ang lolo mo sa litratong ito. Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Inimbestigahan niyo po ako? Tanong ko. Tahimik na tumango si Volkov. Roberto de Leon. Nagtrabaho sa minahan sa isla ng Magiliw mula 1944 hanggang 1955. Namatay sa Taganrog noong 1958. Dahan-dahan niyang isinara ang folder. Hindi nagkataon na ikaw ang pinangalanan namin. Ano ang ibig mong sabihin? Para sa negosasyong ito, kailangan namin ng isang tao na may alam sa kasaysayan. Isang tao na kayang magsalita sa pamamagitan ng pangalan, hindi lang sa pamamagitan ng numero. Tumayo siya mula sa upuan. Sa loob ng 2 linggo, magaganap ang Eastern Economic Forum sa Vladivostok. Gusto naming ipahayag ang opisyal na kasunduan doon. 2 linggo ay masyadong mabilis, sabi ko. Hindi maghihintay ang China. Umiling si Volkov. Nagsimula na silang kumilos sa isla ng Magiliw. Kumilos? Mga panggugulo. Pag-uudyok sa mga demonstrasyon. Panunuhol sa mga lokal na opisyal. At mas delikadong bagay. Nanlamig ang kanyang tingin. Kung magdedesisyon ang gobyerno ng Pilipinas, buong-buo namin kayong susuportahan. Ngunit wala na tayong oras. Tumayo ako at yumukod ng malalim. Babanggitin ko ito sa Tokyo at magbibigay ako ng sagot. Ngumiti si Volkov. Roberto, isang bagay lang ang tandaan mo. Ngayon, hindi tayo nagpapadala ng barko. Tumigil siya sandali at idinagdag. Direkta tayong darating para sunduin sila. Ang bigat ng mga salitang iyon ay lumubog ng malalim sa aking puso. Paglabas ko ng cafe, tahimik na dumaloy ang tubig ng Seine River. 80 taon panahon na tahimik, ngunit patuloy na dumaloy tulad ng ilog. Nangako ako sa aking sarili.
Ang barkong matagal nang hinintay ng aking lolo sa buong buhay niya, ipapadala ko na ngayon. Pagkaraan ng 5 araw mula sa pagpupulong na iyon, dumating ako sa paliparan ng lungsod ng pagkakaisa sa isla ng Magiliw. Kahit mayo na, ang hangin ay kasing lamig ng talim. Sinalubong ako ni Ivan Sokolov, ang Russian official. Roberto, maligayang pagdating sa isla ng Magiliw. Lumingalinga siya at binabaan ang boses. Ngunit mayroon akong isang babala. Ano po iyon? Ang komunidad ng mga Pilipino sa isla ng Magiliw ay hindi isang simpleng lugar. Nag-isip sandali si Sokolov. Sila ay pinabayaan sa loob ng 80 taon ng Unyong Sobyet, ng Russia at ng Pilipinas. Tahimik niyang idinagdag, hindi sila agad maniniwala dahil lang may lumitaw na tao mula sa gobyerno ngayon. Tumango ako. Normal na reaksyon iyon. Walang sinuman ang dumating upang hanapin sila sa loob ng 80 taon. Umalis ang kotse sa paliparan at nagtungo sa bayan. Ang lugar kung saan matatagpuan ang komunidad ng mga Pilipino sa isla ng Magiliw. Nang dumating kami, ibang tanawin ang nakita ko. Sa pagitan ng mga lumang gusali, nakita ko ang mga karatula na nakasulat sa Tagalog, Karinderya ni Mercado, Tindahan ni Cruz. May naririnig akong lumang kantang Pilipino. Pagkaraan ng 80 taon, patuloy silang namumuhay bilang Pilipino. Ang Filipino Community Center sa isla ng Magiliw ay isang lumang 2 palapag na gusali. Umakyat ako sa hagdan at kumatok sa pinto ng opisina ng presidente. Pasok ka, narinig ko ang isang mababa at malalim na boses. Pagbukas ko ng pinto, may isang matandang lalaking nakaupo sa upuan, mukhang nasa huling bahagi ng 70s. Ang kanyang malalim na guhit sa mukha at matatalas na mata ay nagpapakita ng 80 taon ng kasaysayan. Ako si Jose Mercado, sabi niya. Hindi siya tumayo mula sa upuan. Ako po si Roberto De Leon, mula sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Alam ko, maikling sagot ni Mang Jose. Umupo ka. Tahimik akong umupo. Ilang sandali, bumalot ang katahimikan. Tahimik niya akong tinitigan at hindi ko rin iniiwas ang tingin ko. Si Mang Jose ang unang nagsalita. Ano ang kailangan mo? Nais naming lutasin ang problema ng mga Pilipino sa isla ng Magiliw. Lumitaw ang malamig na ngiti sa kanyang labi. Pagkaraan ng 80 taon, ang kanyang boses ay may halong galit at panunuya. Alam ko po na huli na, ngunit gusto naming simulan ito ngayon. Ngayon, tahimik na tumawa si Mang Jose. Ang aking ama ay namatay habang naghihintay ng barko. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa labas ng bintana. Noong 1952, sa puerto ng Tanglaw, naniniwala siyang darating ang Pilipinas upang sunduin kami hanggang sa huli. Wala akong masabi. Ang aking ina ay namatay pagkaraan ng 3 taon dahil sa gutom at lamig. Dahan-dahan niyang ipinagpatuloy ang kanyang salita. Ako noon ay 12 taong gulang, nanginginig ang kanyang boses. Mula noon, nabuhay ako rito sa loob ng 70 taon. At direktang tiningnan niya ako. Ano ang ginawa ng gobyerno ng Pilipinas para sa amin? Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, siya mismo ang sumagot. Wala silang ginawa. Tumayo ako mula sa aking upuan at yumukod ng malalim. Humihingi po ako ng paumanhin. Biglang pinalo ni Mang Jose ang mesa. Inaakala mo ba na sa isang salita lang ay mawawala ang 80 taon? Hindi. Tumingala ako. Ngunit ngayon, iba na. Nanliit ang kanyang mga mata. Ano ang pinagkaiba? Kinuha ko ang isang folder mula sa aking bag. Tingnan ninyo ito. Ito ang kopya ng listahan na natanggap ko mula kay Volkov sa Paris. Isang 80 taong gulang na record na may nakasulat na 47,000 pangalan. Dahan-dahang tinanggap ni Mang Jose ang listahan. At tahimik na nagsimulang magbuklat ng mga pahina. Sa wakas, tumigil ang kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata. At nagsimulang manginig ang kanyang labi. Ito, nanginginig ang kanyang boses. Jose Mercado, pangalan ng aking ama. Tahimik kong sinabi, ito po ang pinal na listahan na ginawa noong Agosto 1945. Nakatala po ang pangalan ng lahat ng 47,000 Pilipino. Nakatitig lang si Mang Jose sa listahan at hindi nakakilos ng ilang sandali. Para bang may isang bagay na nag-iba na naipon sa loob ng 17 taon. Nanginginig ang balikat ng matanda. Naghintay ako, hindi bilang isang diplomat, kundi bilang isang tao, tinitignan ko ang kanyang kalungkutan. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang tumingala si Mang Jose.
Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit ang kanyang boses ay muling naging matatag. Tiningnan ako ni Mang Jose na may pulang mata at nagtanong, "Ano ang gagawin ng gobyerno ng Pilipinas sa listahang ito?" Tahimik kong sinagot, "Makikipagtulungan po kami sa Russia upang magtatag ng Filipino Special Autonomous Zone sa isla ng Magiliw at sa mga nagnanais umuwi, magbibigay kami ng buong suporta." "Uuwi?" "Opo." Tumango ako. Pagkaraan ng 10 taon, magpapadala kami ng barko. Tahimik na tiningnan ni Mang Jose ang labas ng bintana. Sa malayo, nakikita ang puerto ng Tanglao, ang lugar kung saan namatay ang kanyang ama habang naghihintay ng barko. "Maaari ko bang paniwalaan?" Mababa ang boses niya. "Ang lolo ko rin po ay nasa listahang ito," dahan-dahan kong sinabi, "Roberto de Leon. Nagtrabaho dito mula 1944 hanggang 1955. Direktang tiningnan ako ni Mang Jose. "Ikaw din ba ay isang inapo?" "Opo," tahimik kong sagot. "Kaya nga po ako narito." Ilang sandali, bumalot ang katahimikan at dahan-dahang tumayo si Mang Jose mula sa kanyang upuan. "Magpapatawag ako ng pangkalahatang pagpupulong ng buong komunidad. Maraming salamat po." "Hindi mo kailangang magpasalamat," umiling siya. Kinuha niya ang listahan. Ang mga pangalang ito ang testigo. 37,000 kaluluwa ang nakatingin. Pagkaraan ng 3 araw, ginanap ang pangkalahatang pagpupulong ng Filipino Community Association sa isla ng Magiliw. Mahigit 350 Pilipino ang nagtipon sa bulwagan. Mula sa mga matatanda hanggang sa mga kabataang henerasyon, mga taong sumasaklaw ng 3 henerasyon, may pag-asa at pag-aalala sa kanilang mga mata. Umakyat ako sa entablado at kinuha ang mikropono. "Ngayon po, mayroon akong mahalagang balita para sa inyong lahat." Tumahimik ang bulwagan. Una, tingnan ninyo ang dokumentong ito. Isang larawan ng listahan ang ipinakita sa screen. Listahan ng mga manggagawang Pilipino, ginawa noong Agosto 1945. Nagkaroon ng bulungan sa iba't ibang bahagi ng bulwagan. Ito po ay opisyal na record na ginawa noong Agosto 1945. Nakatala po ang pangalan ng lahat ng 47,000 Pilipino na naiwan sa isla ng Magiliw. Ibinuklat ko ang screen. Patuloy na dumaloy ang mga pangalan: Mercado, Cruz, Santos, Reyes, Garcia. Walang katapusang mga pangalan ng Pilipino. Mula sa iba't ibang sulok ng bulwagan, nagsimulang marinig ang hikbi. Pangalan ng tatay ko, si Lola, si lolo ko. Isang pangalan na nakalimutan sa loob ng 80 taon ay muling lumitaw sa ilalim ng liwanag. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ang listahang ito po ay opisyal na ipinasa ng gobyerno ng Russia sa gobyerno ng Pilipinas. At ang gobyerno ng Pilipinas ay nagdesisyon. Huminga ako ng malalim bago magsalita. Magtatatag po kami ng isla ng Magiliw Filipino Special Autonomous Zone sa isla ng Magiliw. Agad na nagkaroon ng malakas na bulungan sa bulwagan. May karapatan po kayong pumili kung gusto ninyong umuwi sa Pilipinas o manatili dito. Malaya po kayong magdesisyon. Pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan, biglang nagsimulang magsalita ang mga tao. "Totoo ba? Hindi kaya biro lang? Naghihintay kami ng 80 taon." Itinaas ko ang aking kamay at hiniling na manahimik sila. Sa loob po ng 2 linggo, formal na pipirmahan ang kasunduan sa Vladivostok. Huminga ako ng malalim at sa susunod na araw, pagkatapos ng paglagda ng kasunduan, natahimik ang buong bulwagan. Ang isang barko ng Philippine Navy ay papasok sa puerto ng Tanglao. Sa sandaling iyon, nanindig ang balahibo ng lahat sa bulwagan. Kinailangan ng mga tao ng oras upang maunawaan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Nanginginig ang boses ni Mang Jose. "Darating ang barko?" "Opo," tumango ako. Pagkaraan ng 80 taon, darating ang barko. Agad na nagsimulang umiyak ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng bulwagan. Ang mga matatandang nasa 70s at 80s ay tinatakpan ang kanilang mga mukha at umiiyak. Ang mga kabataang henerasyon ay nalilito habang niyayakap ang kanilang lola at lolo. Sa loob ng 80 taon, walang dumating. Walang sinuman ang dumating upang hanapin sila. Ngunit ngayon, sa wakas, darating ang barko. Umakyat si Mang Jose sa entablado. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. "Roberto," bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. "Ngayon, maiuulat ko na ito sa aking ama at ina." Naging mainit din ang aking mga mata. "Mang Jose, hindi pa po tapos." Tumingin siya sa bulwagan. "Mga kababayan,
Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Naghihintay tayo ng 80 taon. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay nagsalita. Kaya, maaari ba tayong maghintay pa ng 2 linggo? Agad na pumalakpak ng malakas ang buong bulwagan. Kinagabihan, nakatayo ako sa bintana ng hotel at tinitignan ang dagat. Ang madilim na dagat ay tahimik na kumakalat. 20 taon na ang nakalipas, marahil ang aking lolo ay tinitignan din ang dagat na ito habang naniniwala siyang darating ang barko. Lolo, tahimik kong bulong, maghintay po kayo sandali. Ngunit kinabukasan, biglang nagbago ang sitwasyon. May ulat na may naganap na malaking demonstrasyon sa lungsod ng pagkakaisa sa isla ng Magiliw, laban sa mga kumpanyang Pilipino. Ang isla ng Magiliw ay aming lupain. Humigit kumulang 200 tao ang nagtipon sa plaza sa harap ng City Hall. Agad akong nagtungo sa lugar. Nang dumating ako, sumisigaw ang mga tao ng slogans at pinalibutan sila ng pulisya. Maingat kong pinagmasdan ang mga demonstrador at agad kong napansin ang kakaibang bagay. Ang gramatika ng Russian na nakasulat sa mga streamer ay medyo hindi natural, mga ekspresyon na hindi kailanman gagamitin ng isang katutubo. Bukod pa rito, ang kasuotan ng mga demonstrador ay kapansin-pansin na pare-pareho. Masyado itong organisado para sa isang kusang loob na demonstrasyon. Sokolov, tanong ko sa Russian official, maaari niyo po bang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng mga taong iyon? Tiningnan ni Sokolov ang kanyang tablet at tumigas ang kanyang ekspresyon. Roberto, may problema po. Ano po iyon? Mahigit 65% ng mga kalahok sa demonstrasyon ay mga manggagawang kamakailan lang pumasok mula sa China. Pumasok sila bilang mga construction worker, ngunit hindi naman talaga sila nagtatrabaho. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, agad kong naintindihan. Hindi ito isang kusang loob na demonstrasyon. Ito ay isang operasyong inorganisa ng isang grupo. Matutukoy niyo po ba ang background? Tanong ko. Pagkaraan ng 2 oras, may dumating na ulat. Wang Jian, 45 taong gulang, Chinese national. Sa labas, kinatawan ng isang energy company, ngunit sa katunayan, siya ay may koneksyon sa Chinese Intelligence Agency. Kumpirmado na siya ay nananatili sa katimugang isla ng Magiliw sa loob ng 4 na buwan at nagkakalat ng malaking halaga ng pera sa mga lokal na opisyal. Ngunit kinagabihan, isang mas seryosong insidente ang naganap. Isang pampasabog ang natuklasan sa isang valve station ng gas pipeline sa katimugang bahagi ng isla ng Magiliw. Agad akong nagtungo sa lugar. Nagtatrabaho na ang bomba squad. Ano ang sitwasyon? Tanong ko sa pinuno ng operasyon. 5 kilo ng plastic explosives, sabi niya habang pinupunasan ang pawis. Kung sumabog ito, sasabog ang buong valve station. Ang supply ng gas sa buong isla ng Magiliw ay mapaparalisa sa loob ng hindi bababa sa 4 na buwan. Kinilabutan ako. Hindi ito simpleng antas ng demonstrasyon. Ito ay isang malinaw na terorismo. Nahuli ba ang salarin? Opo, inaresto namin siya sa lugar. Itinuro niya ang isang bahagi. May isang lalaking nakatayo roon na nakaposas. May Asian na mukha at may binubulong sa Chinese. Nakumpirma na ba ang pagkakakilanlan? Chinese national po. Pumasok bilang construction worker. Ngunit ang lalaki ay umamin sa lahat sa interogasyon. Sumunod siya sa utos ni Wang Jian. Ang layunin ay hadlangan ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Nais nilang sirain ang infrastruktura ng isla ng Magiliw at gawing imposible ang paglagda ng kasunduan. At isang mas nakakagulat na katotohanan ang inihayag. Ang unang nakatuklas ng pampasabog at nagulat ay isang Pilipino sa isla ng Magiliw. Pinuntahan ko ang nagulat. Si Juanito Reyes, 22 taong gulang, isang third-generation Filipino na isinilang sa isla ng Magiliw. Ang kanyang lolo ay isa sa mga first generation na naiwan sa isla ng Magiliw noong 1945. Paano niyo po natuklasan? Tanong ko. Seryoso ang kanyang tingin. Kami po ay kusang loob na nagpapatrol. Patrol? Upang protektahan ang mga pasilidad sa paligid ng Filipino community. Bakit ninyo po ginagawa iyon? Nag-isip sandali siya at pagkatapos ay tahimik na nagsalita. Sa loob ng 80 taon, walang sinuman ang nagprotekta sa amin. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may matatag na determinasyon. Mula ngayon, kami mismo ang magpoprotekta sa aming lupain. Malaki ang epekto sa akin ng mga salitang iyon. Ang mga taong pinabayaan sa loob ng 80 taon
ay ngayon ay nagpoprotekta na sa kanilang lupain. Hindi na sila dapat protektahan. Sila ay mga gumagalaw. Juanito, maraming salamat po sa inyo, sabi ko. Ngumiti siya. Kami po ang dapat magpasalamat. Pagkaraan ng uting taon, may dumating na tao mula sa Pilipinas. Tumigil siya sandali. Alam niyo po ba kung gaano katagal hinintay ng lolo ko ang araw na ito? Kinagabihan, nagpadala ako ng emergency report sa Manila. Ang mga operasyon ng panggugulo ng China, ang insidente ng pagtatangka ng terorismo, at ang mga Pilipino sa isla ng Magiliw na pumigil dito. Ang reaksyon ng gobyerno ng Pilipinas ay higit pa sa inaasahan. 48 oras pagkatapos ng insidente ng terorismo, isang emergency press conference ang ginanap sa Manila. Tumayo si Executive Secretary Santos sa entablado. Ang gobyerno ng Pilipinas ay magbibigay ng mahalagang pahayag ngayon. Nagkaroon ng bulungan sa press conference. May nangyaring insidente ng pagtatangka ng terorismo sa isla ng Magiliw sa Russian Federation kung saan pinaghihinalaan ang partisipasyon ng gobyerno ng China. Malakas na nagbulungan ang mga reporter. Ipinakita sa screen ang mga ebidensya, larawan ng pampasabog, larawan ng nahuling ahente, at ang transcript ng tawag sa pagitan ni Wang Jian at ng Chinese Intelligence Agency. Binalak ng China ang terorismo sa isla ng Magiliw upang hadlangan ang kooperasyon ng Pilipinas at Russia. Ito ay isang malubhang paglabag sa internasyonal na batas. Sabay-sabay na kumislap ang mga flash ng Cameriti. Ang gobyerno ng Pilipinas ay mariing kinokondena ang insidenteng ito sa gobyerno ng China at ihahayag ang katotohanan sa internasyonal na komunidad. Ang press conference ay live na ipinalabas sa buong mundo. Ang mga pangunahing ahensya ng balita sa mundo ay iniulat ang balitang ito bilang top news. China, binalak ang terorismo sa isla ng Magiliw para hadlangan ang kooperasyon ng Pilipinas at Russia. Sinubukan sirain ang infrastruktura. Nahuling ahente, kumpirmadong may koneksyon sa Chinese Intelligence Agency, agad na tinanggihan ng gobyerno ng China. Pabula, konspirasyon ng Pilipinas, peking ebidensya. Ngunit ang ebidensya ay napakatindi. Ang tawag sa telepono, ang daloy ng pera, ang pag-amin ng ahente. Lahat ng iyon ay nagpakita ng partisipasyon ng gobyerno ng China. Agad na lumihis ang internasyonal na opinyon sa direksyong hindi pabor sa China. Lalo na ang reaksyon ng Russia ay napakatindi. Si Pangulong Putin mismo ang nagbigay ng televised speech. May mga puwersa na nagtangka ng terorismo sa teritoryo ng Russia. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi kailanman papayagan ng Russia ang ganitong uri ng gawain. At idinagdag niya, alam namin kung sino ang tunay naming kaibigan. Kinabukasan, pinalayas ng gobyerno ng Russia ang diplomat ng China. Inaresto si Wang Jian at haharap sa hukuman ng Russia. Ganap na nabigo ang 85% na kahilingan ng China. Sa harap ng presyo ng internasyonal na komunidad, ang China ay walang nagawa kundi tumahimik. 3 araw pagkatapos ipahayag ang insidente ng terorismo, isang Emergency National Council meeting ang ginanap sa Malacañang Palace. Nakatanggap din ako ng tawag upang dumalo. Nang magsimula ang pagpupulong, tiningnan ako ng Pangulo at sinabi, Roberto, iulat mo ang sitwasyon sa lugar. Opo, Pangulo. Ang Filipino community sa isla ng Magiliw ay matindi ang pagnanais na lagdaan ang kasunduan, patuloy ko sa pag-uulat sa silid ng kumperensya. At ngayon, mayroon na silang pagnanais na protektahan ang lupain na iyon sa pamamagitan ng kanilang sariling kamay. Ipinaliwanag ko kung paano natuklasan ni Juanito Reyes at ng kanyang mga kasamahan ang pampasabog. Ang mga taong pinabayaan sa loob ng 80 taon ay ngayon ay nagsimula ng kumilos sa kanilang sarili. Hindi na sila mga biktima. Sila ay mga gumagalaw. Tumahimik ang silid ng kumperensya. Nabigo ang panggugulo ng China. Sinusuportahan din ng internasyonal na opinyon ang Pilipinas. Sa huli, sinabi ko, ngayon na ang oras para magdesisyon. Sa sandaling iyon, itinaas ni Defense Secretary Cruz ang kanyang kamay. Ang isyu ng pagpapadala ng Philippine Navy vessel sa isla ng Magiliw ay nakasalalay sa huling desisyon ng Pangulo. Walang sinabi ang Pangulo ng ilang sandali at tiningnan ang labas ng bintana. At dahan-dahan siyang nagsalita. 80 taon na ang nakalipas. Mababa ang kanyang boses, ngunit matatag ang kanyang determinasyon. Iniwan ng Pilipinas ang 47,000 kababayan sa isla ng Magiliw. Tumahimik ang silid ng kumperensya. Ang kasalanang iyon ay pinasan natin sa loob ng 80 taon.
Dahan-dahan siyang tumingin sa conference table. Ngunit ang pagkakasala lamang ay walang mababago. Pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan, sinabi ng Pangulo, "Ngayon na ang oras para bayaran ang kasalanang iyon." Maingat na nagsalita si Foreign Affairs Secretary Reyes. Hindi mananahimik ang China, posible ang economic sanctions. Tumango ang Pangulo. "Alam ko," at mariin niyang sinabi, ngunit ang isang bansa na nagpapabaya sa kanyang mamamayan ay walang kinabukasan. Tumayo siya mula sa upuan. Pirmahan ang kasunduan. Tumigil siya sandali at muling nagsalita at ipadala ang Philippine Navy sa isla ng Magiliw. Nabalot ng mabigat na katahimikan ang silid ng kumperensya. Ang unang nagsalita upang basagin ang katahimikang iyon ay si Executive Secretary Santos. "Pabor ako." Tumango din si Defense Secretary Cruz. "Pabor din po ako." Pagkatapos, isa-isa, nagpahayag ng pagsang-ayon ang mga kalihim ng gabinete. Sa huli, tumayo si Foreign Affairs Secretary Reyes mula sa kanyang upuan. "Pangulo, may isang bagay lang po akong kumpirmahin. Ang desisyong ito po ba ay hindi batay sa pampulitikang kalkulasyon, kundi tunay na para bayaran ang kasalanan mula 80 taon na ang nakalipas?" Direktang tiningnan ng Pangulo si Secretary Reyes. "Secretary Reyes, kilala mo ba ang aking ama?" "Hindi po. Hindi ko po siya kilala." Pumikit sandali ang Pangulo at pagkatapos ay muling binuksan ang kanyang mga mata. "Ang aking ama ay isang taong bumalik mula sa Bataan Death March noong 1946. Muling tumahimik ang silid ng kumperensya. Ang aking ama ay nagsisi sa isang bagay sa buong buhay niya." Medyo lumambot ang mga mata ng Pangulo. Nabalik siya, ngunit hindi niya natulungan ang mga taong naiwan sa isla ng Magiliw. Pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan, sinabi ng Pangulo, "Hindi ito politika." Dahan-dahan niyang ipinagpatuloy, "Ito ay isang pangako. Isang pangako sa aking ama. At isang pangako sa 45,000 kababayan." Yumukod ng malalim si Foreign Affairs Secretary Reyes. "Naunawaan ko po. Buong lakas po namin kayong susuportahan." Nang araw na iyon, opisyal na nagdesisyon ang gobyerno ng Pilipinas. Pipirmahan nila ang kasunduan sa Vladivostok at pagkaraan ng 80 taon, ipapadala ang Philippine Navy sa isla ng Magiliw. Paglabas ko ng silid ng kumperensya, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang gabi ng Manila ay kumakalat. Sa isang lugar doon, marahil ay naninirahan ang mga pamilya ng mga taong hindi nakabalik mula sa isla ng Magiliw 80 taon na ang nakalipas. Tulad ng aming pamilya. "Lolo, bulong ko sa aking puso, kumilos na sa wakas ang Pilipinas." Sa araw ng pagbubukas ng Eastern Economic Forum, nakatutok ang mga mata ng buong mundo sa Rusky Island sa Vladivostok. Mahigit 2,800 delegado mula sa 45 bansa ang nagtipon at ang bulwagan ay puno ng sigla. Ngunit ngayong taon, ang pangunahing paksa ng forum ay hindi ekonomiya, kundi kasaysayan. Nakaupo ako sa pangalawang hanay ng bulwagan bilang bahagi ng delegasyon ng Pilipinas. Katabi ko si Foreign Affairs Secretary Reyes at katabi naman niya si Executive Secretary Santos. Naghihintay ang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na may tensyonadong mukha para sa pagbubukas. Nakaupo ang delegasyon ng China sa aming diagonal. Nakaupo si Vice Minister of Commerce Li Wei, ngunit matigas ang kanyang mukha at tahimik siyang nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan. Mukhang hindi pa rin nila alam kung ano ang mangyayari ngayong araw. 10:00 ng umaga, pumasok si Pangulong Putin. Tumayo ang buong bulwagan at pumalakpak. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado at tiningnan ang nakahandang talumpati. Ngunit hindi niya binasa ang talumpati. "Mga minamahal na delegado," nagsalita si Pangulong Putin. "Ngayon po hindi ko nais pag-usapan ang kooperasyon sa ekonomiya, kundi ang kasaysayan. Nagbago ang kapaligiran ng bulwagan. Lubhang pambihira ang pagtalakay sa kasaysayan sa isang economic forum." Agosto 11, 1945. Umalingaw-ngaw ang boses ni Pangulong Putin sa buong bulwagan. Nagwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig. Tumigil siya sandali. Sa panahong iyon, humigit kumulang 47,000 Pilipino ang naiwan sa isla ng Magiliw. Ganap na tumahimik ang bulwagan. Hindi sila nagawang alagaan ng Unyong Sobyet at Russia ng maayos sa loob ng 8 taon. Dahan-dahan niyang ipinagpatuloy ang kanyang salita. "Ngayon, nais kong bayaran ang utang na iyon." Sa hudyat ni Pangulong Putin, isang malaking dokumento ang ipinakita sa malaking screen, listahan ng mga manggagawang Pilipino, ginawa noong Agosto
1945. Nagsimulang magbuklat ang screen ng mga pahina. Walang katapusang mga pangalan, Mercado, Cruz, Santos, Reyes, Garcia. Ang bulwagan ay naging napakatahimik na halos hindi marinig ang hininga. 47,000 tao, sabi ni Pangulong Putin. Ito po ay isang record na ginawa mismo ng Pilipinas at iniwan. Nakita ko na namumutla ang mukha ng delegasyon ng China at sinabi ni Pangulong Putin, at nais ko pong ipakita sa inyo ang isa pang bagay. Isang bagong dokumento ang ipinakita sa screen. Mga dokumento tungkol sa insidente ng pagtatangka ng terorismo sa gas pipeline sa isla ng Magiliw, larawan ng pampasabog, larawan ng nahuling ahente, at maging ang record ng tawag sa pagitan ng Chinese Intelligence Agency. Ang boses ni Pangulong Putin ay naging kasing lamig ng yelo. Pinili ng isang bansa ang pagkasira, hindi ang negosasyon. Agad na nagkaroon ng matinding tensyon sa loob ng bulwagan. Nang tanggihan ang 85% na kahilingan, sinubukan nilang hadlangan ang negosasyon sa pamamagitan ng terorismo. At iyon ay sa teritoryo ng Russia. Sa upuan ng delegasyon ng China, sinubukan ni Li Wei na tumayo, ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit at kahihiyan. Muling nagsalita si Pangulong Putin. Ang Russia, ngayon, ay pipirma ng kasunduan sa kooperasyon sa isla ng Magiliw sa gobyerno ng Pilipinas. Mariin niyang idineklara, sumang-ayon kami sa karapatan sa pagpapaunlad ng katimugang isla ng Magiliw, ang karapatan sa joint operation ng puerto ng Tanglao, at ang pagtatatag ng isla ng Magiliw Filipino Special Autonomous Zone. Tumayo si Foreign Affairs Secretary Reyes mula sa kanyang upuan at nagtungo sa entablado. Nagkamay sila ng mahigpit. Sabay-sabay na kumislap ang mga flash ng kamera. Sa sandaling iyon, isang malakas na palakpakan ang pumutok mula sa buong bulwagan. Ang mga delegasyon ng mga bansa sa kanluran, kabilang ang Estados Unidos, United Kingdom at France, ay tumayo lahat at pumalakpak. Ang delegasyon lamang ng China ang nanatili sa kanilang mga upuan at walang masabi. Nagsimula ang paglagda ng kasunduan, si Pangulong Putin at Foreign Affairs Secretary Reyes. Ang tunog ng dalawang pluma na dumapo sa papel ay nakakagulat na malakas. Nang matapos ang paglagda, sa huli ay sinabi ni Pangulong Putin, "O sintong taon na ang nakalipas, iniwan namin sila." Ilang sandali, bumalot ang katahimikan. Ngunit nag-iwan kami ng record. Itinuro niya ang screen. Ang 47,000 pangalan na ito ang testigo ngayon. At tahimik niyang idinagdag, at sa wakas, dumating ang Pilipinas upang sunduin sila. Naramdaman ko na umaagos ang luha sa aking mga mata. Ang katabi kong si Secretary Reyes at Executive Secretary Santos ay basa rin ang mga mata o tindong taon. Iyon ay katumbas ng haba ng buhay ng isang tao. Ngunit ang kasaysayan ay hindi kailanman nakakalimot. At kung minsan, ang pinakahuling sandali na iniisip nating huli na ang lahat ay hindi pala ang pinakahuli. Pagkatapos ng forum, muli kong nakita si Volkov, pagbati. "Roberto," ngumiti siya. "Ito ay simula pa lamang," sabi ko. Bukas ang tunay na simula. Tumango si Volkov. "Tama. Bukas, papasok ang isang barko ng Pilipinas sa puerto ng Tanglao, pagkaraan ng 80 taon. Kinabukasan, matapos pirmahan ang kasunduan, puno ng tao ang puerto ng Tanglao mula umaga. Nagtipon ang mga Pilipino mula sa buong isla ng Magiliw. 500 katao, 800 katao, at sa huli, mahigit 1,200 katao ang nagtipon sa pantalan. Mga taong naghintay ng 80 taon, kasama ang kanilang mga anak at apo. 3 henerasyon, 4 na henerasyon ng pamilya ang nakatayo sa iisang lugar. Nakatayo ako sa dulo ng pier at tinitignan ang abot tanaw. Lumapit si Mang Jose sa akin. "Roberto." "Opo." "Totoo bang darating?" Tahimik niyang tanong. "Opo." Tumango ako. "Talagang darating po." Tumingala siya sa langit. Asul na asul ang kalangitan. Kung buhay pa lang ang aking ama, ano kaya ang mukha niya? Wala akong masabi. Tahimik lang akong nakatayo sa tabi niya. Alas, 10:30 ng umaga, isang maliit na tuldok ang lumitaw sa likod ng abot tanaw. Sa una, walang sinuman ang nakapansin. Ngunit unti-unting lumaki ang tuldok. At sa wakas, naging hugis barko ito. "Ayan na!" Sigaw ng isang tao. Darating ang barko. Sa sandaling iyon nagkaroon ng bulungan sa buong pantalan. Nagtakbuhan ang mga tao sa pier,
itinuro ang dagat at sumigaw. Ang BRP Magiting, isang malaking barko ng Philippine Navy, ay dahan-dahang lumalapit sa puerto ng Tanglao. Sa barko, iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas sa hangin. Ito ang sandaling muling iwinagayway ang pambansang watawat ng Pilipinas sa ilalim ng kalangitan ng isla ng Magiliw pagkaraan ng 80 taon. Sa pantalan, nagsimulang marinig ang hikbi. Ang mga matatandang nasa 70s at 80s ay nakaluhod at umiiyak. "Mama, dumating na ang barko." "Papa, nakikita mo ba? Dumating na ang Pilipinas." Sa tabi ko, isang dalagita ang umiiyak habang sumisigaw sa kalangitan. Marahil ang kanyang mga lolo't lola ay namatay din sa pantalang ito habang naghihintay ng barko. Dahan-dahang lumapit ang BRP Magiting sa pier. Ibaba ang gangplank. Bumaba ang mga tauhan ng Philippine Navy. Puti ang kanilang uniforme, matatag ang kanilang paglakad. At sa unahan, may isang tauhan na may hawak na watawat ng Pilipinas. Ang mga tauhan ay pumila sa pier. Mataas na iwinagayway ang pambansang watawat. Humangin. Malakas na iwinagayway ang watawat. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa buong pantalan. Palakpakan, sigawan, at iyakan. Ang 1,200 boses ay naging isa at umalingaw-ngaw sa kalangitan. Hindi ko mapigilan ang aking luha. Sa 28 taon kong serbisyo bilang diplomat, ito ang unang beses na umiyak ako sa harap ng publiko. Ngunit hindi ako nahihiya. Ngayong sandali lang, karapat-dapat lang na umiyak. Hinawakan ni Mang Jose ang aking balikat. "Roberto, ang kanyang mukha ay basa ng luha. Salamat, hindi po sa akin. Sabihin niyo po sa aking lolo." Tahimik kong sinabi. Palagi siyang tumitingin sa dagat at bumubulong. Dumating na ang barko. Umabot ng 80 taon, ngunit dumating na rin sa wakas. Pagkaraan ng 2 oras mula nang pumasok ang BRP Magiting, isang seremonya ang ginanap sa isang stage na inilagay sa pier. Bilang kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas, tumayo si Foreign Affairs Secretary Reyes sa entablado. Medyo nanginginig ang kanyang boses. "Mga Pilipino, sa isla ng Magiliw, tumahimik ang bulwagan. 80 taon na ang nakalipas, iniwan namin kayo." Pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan, ipinagpatuloy niya ang kanyang salita. "Hindi kami nakapagpadala ng barko upang sunduin kayo at iniwan namin kayo sa lupang ito." Dahan-dahan siyang yumukod. Inaamin ng gobyerno ng Pilipinas ang kasalanang iyon. At buong puso kaming humihingi ng paumanhin. Yumukod ng malalim si Foreign Affairs Secretary Reyes. 10 segundo, 20 segundo, 30 segundo, matagal siyang hindi tumingala. Mula sa iba't ibang sulok ng bulwagan, naririnig ang hikbi. Ilang sandali, muling tumingala si Secretary Reyes. Ngunit ngayon, ipinapangako ng gobyerno ng Pilipinas. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit malinaw. Hindi na kailanman pababayaan ng Pilipinas ang kanyang mamamayan. Hindi kayo kailanman malilimutan ng Pilipinas. Agad na pumutok ang malakas na palakpakan. Sunod na umakyat si Mang Jose sa entablado. May hawak siyang isang lumang litrato. "Ito po ang litrato ng aking mga magulang." Isang sepia-toned na litrato ang ipinakita sa screen. Isang binatang mag-asawa ang nakatayo sa harap ng pantalan. Isang litrato na kuha sa puerto ng Tanglao noong 1948. Naghihintay ang dalawa ng barko mula sa Pilipinas. Pinigilan ng bulwagan ang kanilang hininga. Ang aking ama ay namatay noong 1952. At ang aking ina ay namatay noong 1955 sa pantalang ito. Nanginginig ang boses ni Mang Jose. Hanggang sa huling sandali, naniniwala silang darating ang barko. Tumigil siya sandali. Ako noon ay 12 taong gulang. Pinanood ko ang pagpanaw ng aking mga magulang at nabuhay akong mag-isa sa lupang ito sa loob ng 70 taon. Niyakap niya ang litrato sa kanyang dibdib. "Ama, ina." Bumuhos ang luha sa kanyang pisngi. Dumating na rin sa wakas ang barko. Ang buong bulwagan ay umiyak. Ang mga matatandang nasa 80s, mga nasa 70s, at maging ang kanilang mga anak at apo, lahat ay sabay-sabay na umiyak. "Naghihintay kami ng 80 taon, muling sabi ni Mang Jose. Mahaba, napakahaba talaga. Dahan-dahan siyang tumingin sa bulwagan, ngunit mabuti na hindi kami sumuko. Ang kanyang boses ay unti-unting lumakas. "Mga kababayan, kami ay mga taong pinabayaan." Tumigil siya sandali at mariing sinabi, "Ngunit mula ngayon, iba na. Kami ay mga mamamayan na sinundo ng Pilipinas."
Pagkaraan ng utingtong taon, dumating na ang inang bayan upang hanapin kami. Ang bulwagan ay napuno ng malakas na palakpakan. Isang standing ovation. Ang lahat ng 1,200 katao ay tumayo mula sa kanilang mga upuan at pumalakpak. Tumayo rin ako at pumalakpak habang umiiyak. Sa huling bahagi ng seremonya, naganap ang isang espesyal na kaganapan, ang seremonya ng pagpapanumbalik ng pagkamamamayan ng Pilipinas. Ang unang tinawag ay si Mang Jose, Jose Mercado. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Ibinigay ni Foreign Affairs Secretary Reyes ang isang pasaporte ng Pilipinas. Mang Jose, maligayang pagbabalik. Tinanggap ni Mang Jose ang pasaporte na nanginginig ang mga kamay at mahigpit niyang niyakap ito sa kanyang dibdib. Maraming salamat po. Ang kanyang boses ay nanginginig na halos hindi marinig. Ngayon Pilipino na ulit ako, muling napuno ng luha ang bulwagan. Pagkatapos nito, isa-isa nang tinawag ang mga pangalan. Isang 87 taong gulang na lola, isang 72 taong gulang na dating guro, isang 65 taong gulang na mangingisda, at si Juanito Reyes, 22 taong gulang. Ang binatang nakatuklas at nagulat ng pampasabog. Juanito Reyes, sabi ni Secretary Reyes, ang iyong katapangan ang nagbigay daan sa araw na ito. Ngumiti si Juanito nang nahihiya. Pinrotektahan ko lang po ang pangarap ng aking lolo. Pangarap ng lolo mo? Palagi pong sinasabi ng lolo ko, darating ang Pilipinas para sunduin tayo. Hanggang sa araw na iyon, protektahan mo ang lupang ito. Tumango siya. Tinanggap niya ang pasaporte at tahimik na bumulong. Lolo, natupad ko ang aking pangako. Pagkatapos ng seremonya, naglakad ako ng mag-isa sa pantalan. Nilamon ng gininto ang kulay ng paglubog ng araw ang dagat. Tahimik na nakadaong ang BRP magiting sa pantalan. Iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas sa hangin ng gabi. Kinuha ko ang isang lumang litrato mula sa aking bulsa. Ang litrato ng aking lolo, si Roberto de Leon. Ang huling litrato niya nakuha sa minahan sa isla ng Magiliw noong 1944. Lolo, bulong ko habang tinitignan ang litrato. Dumating na po ang barko. Umabot po ng utingtong taon, ngunit dumating na rin sa wakas. Humangin. Naririnig ang tunog ng alon. Hindi nakalimot ang Pilipinas. Huli man, ngunit dumating na rin upang sunduin sila. Bumuhos ang luha sa aking pisngi. Sana po ay patuloy ninyo kaming gabayan, mula ngayon at magpakailanman. Dahan-dahan kong inilagay ang litrato sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, may narinig akong boses mula sa likuran. Roberto, lumingon ako. Nakita ko si Volkov na nakatayo. Magandang seremonya, ngumiti siya. Masaya siguro ang lolo mo. Tumango ako. Volkov, may isang tanong po ako sa inyo. Ano po iyon? Bakit po ako ang pinili nyo? Ngumiti ng bahagya si Volkov. Para sa negosasyong ito, kailangan namin ng isang tao na kayang magsalita sa pamamagitan ng pangalan, hindi lang sa pamamagitan ng numero. Narinig ko na ang mga salitang iyon noon. Tiningnan niya ang dagat at sinabi, may isa pa pong dahilan. Ikaw ang apo ng isang tao na nasa listahang iyon. Ibig sabihin, ikaw ang direktang kalahok sa kwentong ito. Dahan-dahan niyang ipinagpatuloy. Kung ikaw ay isang tagalabas lamang, hindi sana magtatagumpay ang negosasyong ito. Dahil ikaw ay isang taong nakakaalam ng sakit, kaya mo talagang kumilos. Wala akong nasabi at nakikinig lang. Roberto, iniabot ni Volkov ang kanyang kamay. Ang nangyari ngayong araw ay mananatili sa kasaysayan. Ang mga taong pinabayaan o 80 taon na ang nakalipas ay naging bida ngayon at ikaw ang nagpatupad nito. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi po ito dahil sa akin lang. Alam ko, tumango siya. Ngunit ikaw ang gumawa ng unang hakbang. Ngumiti siya ng bahagya at umalis. Muli kong tiningnan ang dagat. Lumulubog na ang araw. Sa gitna ng paglubog ng araw, lumitaw ang siluet ng BRP Magiting. 80 taon na ang nakalipas. Ang mga taong naghintay ng barko sa pantalang ito ay sa wakas ay nabigyan ng gantimpala. Nangako ako sa aking sarili. Hindi ko kailanman kakalimutan ang alaalang ito at hindi ko na kailanman uulitin ang parehong pagkakamali. Ang lakas ng isang bansa ay hindi nasa laki ng teritoryo nito, kundi nasa determinasyon nito na protektahan ang kanyang mamamayan. Natutunan ng Pilipinas ang katotohanan iyon sa loob ng 80 taon. Sa ibabaw ng puerto ng Tanglao sa isla ng Magiliw,
Iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas, ang watawat na bumalik pagkaraan ng 80 taon. Bilang patunay na ang mga taong pinabayaan ay sa wakas ay naging bida, ang kasaysayan ay isang walang hanggang patunay na hindi kailanman sumusuko. Ito ang kwento ng himala na nasaksihan ng diplomat na si Roberto de Leon sa isla ng Magiliw, na natupad pagkaraan ng 80 taon. May mga taong naghintay ng barko sa loob ng 80 taon. At sa wakas, dumating ang Pilipinas upang sunduin sila.